Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. For this video, gawin natin ng weekly horoscope para po sa may Sun, Moon, and Rising na Gemini for March 3 to 9. So kung bago kayo, please subscribe, like, and share the video. And also kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, kasi importante po ito. At the end of the video, may link po tayo para dito. So panoorin nyo po yun. And guys, remember yung readings po, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. At I'd like to invite you guys to click on the join button sa baba. Magkakaroon pag ginawan po yun at naging member kayo, you have access to our extended readings at additional benefits din po. Mas madalim na kasi yung readings dun eh. Extended readings. Also for private readings and spell works, message lang po kayo sa ating Facebook page. The link is in the description below. One of our admins will help you. At kung gusto niyo po mag-donate, pang cat food, pwede niyo po i-click yung heart sa baba, yung thanks button. Okay, Gemini, tignan na natin. Sana hindi mo na mag-ingay yung mga pusa, kaya na pa sila maingay eh. So, what's inside of you? Ano ba meron? So, we have here the Wheel of Fortune and also Treasure Island. Okay, so we have a lot of desires for movements. When you say movement, alam nyo, ilang linggo na napapansin ko ha. Talagang, andoon na talagang you are wanting na, magkaroon kayo ng difference or magkaroon kayo ng change. As in, yun talaga yung hinahanap nyo. Yun talaga yung iniiyak ng inner being nyo. Yung mga pagbabago. Kasi, alam nyo, oh my, yun, siguro yung pinakamagandang description na pwede kong sabihin with regards to your situation or sa nararamdaman mo. Yung iba, umay na sa sa relasyon na toxic, umay na doon sa trabaho na hindi ka na-appreciate, umay na sa kasama ng yung mga kasama mo na walang inisip kundi sarili lang nila. Dami eh. Iba-iba bawat isa sa inyo. And you are one, well, kasi si Wheel of Fortune, it means change. And you are willing to go talaga. You're willing to go to a different area to find your treasure. Andoon na meron kayong hinihintay na certain opportunities na kapag ito na-achieve nyo, pag ito na-gain nyo, boom! Talagang hindi nyo napapakawalan. And andoon na may mga hinihintay lang kayo mag-fall into the right place. Pag nangyari yun, hindi na kayo magdadalawang isip. As in, you will leave your past behind and move forward, nakafocus doon sa gusto mo. I'm so excited para sa'yo kasi long-awaited na to eh. Kumaga, doon yung point na this is something that should have happened a long time ago. Andun lang na siguro nga, naghihintay ka ng timing, naging busy ka din. Kaya hindi mo nabigyan ng tamang attention to. So, what is the things na nagpipigil ba sa'yo, nagkocross sa'yo? So, we have your number 8, 8 of Wands, tsaka not for you. Ayan. So, the crossing cards na lumalabas dito is, andoon na, ang dami kasi nangyayaring sabay, hindi nga sunod-sunod eh. Halos lahat sabay-sabay. Parang, anito pa lang to, pasimula pa lang, boom, may bago na naman. Bilang, may bago na naman nangyayari. So, andoon na talagang siguro in the last few months, as far as sabihin natin, end of November until now, there's a lot of development na medyo nahihirapan kang sumabay. Medyo nahihirapan ka na, mag-flow. Pero alam mo parang wala kang choice eh. Kahit gusto mo minsan gusto mo na parang, hindi, ayoko to, hindi para sa akin to. Pero, you know, deep inside that it is for you. You know, deep inside na kailangan mong harapin. Mando na medyo reluctant, ando na physically, siguro exhausted. Yung iba, yung finances medyo nalalagas dahil dun sa mga situation. Pero, believe ako sa'yo lalaban pa rin kung lalaban. Alam mo, ina-advise ng cards din, gamitin mo yung pagiging Gemini mo. You are the house of communication, house of expression. Gamitin mo yung advantage mo. Talk to the right people. Kung kailangan mo mag-call in ng mga favors na matagal nang nakabinbin, gawin mo. Kasi ito na yung sabihin natin na time para
i-call mo yung mga resources mo. Kasi, para, kumbaga kung may inaabot ka, yung pwede mo ipatong para mas maabot mo pa. Kunin mo na. Kasi, this is, ano na to eh, kumbaga parang all or nothing na to. And this is something that is really for you. Sometimes change is painful. Pero once na kukuha na natin yon, it is a beneficial thing. Your desired card is the Chariot and Observer. Hindi selfish mag-isip ng sarili kasi ibang tao, hindi, family mo yan, yung friends mo yan. Shh! Sabi mo sa kanila, makinig mo na kayo. You also have a responsibility pa sa sarili mo. Oo, naging masaya ka na ginagawa mo to para sa kanila. Pero andun din yung point na meron ka din dapat gawin para sa sarili mo. Meron ka, dapat magbigay ka din ng tamang panahon ng oras. Kaya nga yung shifting The Chariot is connected to the zodiac sign na Cancer. Cancer is about family. It's about our intimate relationships. Meron ka din isang intimate relationship na dapat binibigyan mo ng panahon. And that is yourself. Yung connection mo sa sarili mo. And you're deciding that, yes, supportado ka na universe. And andun din with the card of the Observer, para nakikita mo naman na literal, nakikita mo na naman na okay naman na sila, kaya naman na nila. It's time for me. Kumbaga, ako naman. Diba pwede? Pwede naman. Yung mga tao lang nagsasabi na yung mga dami lang dahilan. Ako, pupusta ko yung mga tao na na umaasa masyado sa iba. Na hindi na kayang tumayo sa ilang mga paa. Ang sabi ko kilalang ganyan. Now, your foundation, we have here the star and also si fork in the road. Andun yung point na na you try to support other people's dreams. You try, yung pinipilit mong supportahan yung mga desisyon ng ibang tao, yung mga actions nila. Then, andun din yung point na na may mga alam mo sa sarili mo na meron kang mga sinuportahan na maling desisyon ng iba. Kaya feeling mo tuloy na at some point, nadamay ka sa karma nila. Now, ano yung point na pinapala sa'yo ng card, ng fork in the road? You need to make decisions right now. Kailangan mo gumawa ng desisyon, ano ba dapat mong piliin? And then follow it, sabi ng star. 2 step lang hinihingi sa'yo this time. Decide, panindigan mo. No turning back. Kumaga pag pinili mo lumaban, o pag lumaban ka, pag nag-retreat ka, ikaw yung kawawa kasi kapag na-bombard ka ng mga bala, hindi mo alam kung paano kayo ilag. Unlike kapag pag hinarap mo, dinerecho mo, alam mo kung saan yung kalaban, alam mo kung saan binabato yung bala or whatnot, makakaiwas ka May idea ka. So, press forward ang sinasabi sa'yo dito ng foundation mo. Ano na to? Kaya nga all or nothing na to Now, sa pass mo, na prominent pa is the 8 of Cups and Go the Distance. Ang dami nyo sa inyo na parang feeling nyo na trap na lang kayo doon sa mga sitwasyon. Kakapilit nyo umintindi. Parang sige na, okay na yan. Andito na okay, pwede na yan. Kasi at some point, hindi din kayo nag-voice out. At some point, hindi rin kayo tumanggi. Hindi nyo kinwestiyon. Hindi tayo naninisi. Kasi may mga dahilan ka during that time na para sa'yo valid at tama. Pero andun yung point kasi it hurt a lot Disappointments. Yung tipong, hindi lang disappointments, yung iba yung pinakamatindi, betrayal. Yung parang nilaglag na hindi mo mag-gets bakit. Ang mga naging betrayal sa inyo, yung parang ka-close yun, iba sa inyo, yung ka-close yun, then all of the sudden, bang, wala na kayong communication, nakasalubong mo sa daan, hindi ka pinapansin, all because may mga kwentong dumating sa kanya na hindi validate sa'yo, na yung kwentong yung dagdag bawas. Pero okay lang, di ba? Sabi mo nga, okay lang. At least alam mo yung totoong kulay nila. At least alam mo yung totoong ugali nila.
At least alam mo pa paano ka yung position, di ba? Now, the future you we have here is the Queen of Pentacles, tsaka si number 2, si Yin. Ayun nga. Ayun na. Ano naman, sino mo kumanta nun? Ayun, for the pusong bato moments tayo. Andun na, giving to people is good. Kasi, di ba, sabi nga, carry each other's burden. Sabi nga ni Paul, Galatians chapter 6, verse 2. Pero again, sabi din niya sa First Corinthians ba yun? Nalala. First Corinthians yun. I forgot kung saan doon. At sinasabi niya, your body is a temple of the Holy Spirit. Ikaw mismo kailangan mo alagaan. At sa pag-aalagang yun, holistic yung sinabi niyang body eh. So, pati pangarap mo, pati yung health mo, lahat na yan, from your mental to your spiritual to your emotional health, even your financial health. Bibigyan mo to ng pansin na. Kasi long overdue na to. Ano na to? Tataya ka na dito eh. All or nothing na to eh. And it is something na ilalaban mo na to. Kumbaga sa isang gera, sugod mga Gemini. Sugod. Ganon. Ang magiging laban natin. So guys, kung nakaka-resonate kayo sa readings, please note na meron tayong extended readings. At mas malalim po readings natin doon. Kung gusto nyo magkaroon ng access dito at sa iba pa mga benefits kasama na as a member, i-click nyo po yung join button sa baba. Para after neto, pwede kayo dumiretso ng extended readings. Tingnan natin yung physical environment mo. So we have here the Ten of Swords and Between Worlds. Ano ba? Lilipat na nga, di ba? Between Worlds. As in, there is physical movements that is being planned by the universe para sa'yo, Gemini. These movements, as in, pwedeng, as simple as lilipat ng kwarto. Kaya nagbo-boarding house ka or nag-room for rent ka, lilipat ka ng kwarto to a better room. Siguro, mas maayos yung ventilation or mas maluwag. Or andito yung point na lilipat ka ng career. Pwede lumipat ka ng type of business or even residence. There is a movement. Pero andun kasi with the Ten of Swords, may mga backlogs ka lang na inaasikaso ngayon. Siguro, sabihin natin, lilipat ka ng residence, may mga kailangan kang tapusin ng mga bills, di ba? Di ba? Kasi, like, nung lumipat ako from Trinidad to Baguio, merong portion doon na prorated, hindi ko na, kailangan kong bayaran to kasi na-consume ko to. So, ay mga ganong bagay. So, andoon din na may mga problema din na kailangan mo nang tapusin. Actually, matagal mo na dapat itong tinapos eh. At kung totoo sa'yo, hindi mo naman mga problema to. Problema naman nila to. Gumawa silang problema. Yung nananahimik ka, pati ikaw apektado, pati ikaw na, nakakaloka sila. Andun yung point na binabother ka nila sa mga bagay na dapat sila yung gumagawa ng responsibility. Na yun. Diba? Isang example dito, siguro ng mga bata tayo, for once, may magawa din sa atin neto, na yung tipong gabi na, kailangan po na bukas ng ganito sa project. Meron ka weekend, di mo sinabi. Gawin mo ng laro? Tapos ngayon, linggo ng gabi, sasabihin mo kailangan ng ganito. Sa pasok, di ba, 6:00 umaga. Ay, good luck. Nung ako yan dati sa nanay ko, tsaka tatay ko. Puyat ka ba? Ay, nako. Last na yon, promise. So, yun. Sometimes you need to let them face yung consequences ng actions nila. Yung sabi nga nila, huwag kang makialam. Ayokong makialam sa sa parusa ng Diyos sa'yo, baka madamay ako. Parang ganun. Your emotional environment is a 3 of Wands, tsaka the Fates. So, ito na yung pinapakita din ng cards emotional. Parang, you're starting to get numb. Alam mo yung punto na kapag sobrang pagod ka na wala ka ng reaksyon, na hindi mo na rin magawang maiyak, parang, andun na parang namamanhid ka na lang. Na, sige. Parang, may problema. Parang mapapaupo ka lang. Ganun na lang. Andun ka na sa borderline nun. Kaya siguro, pinapaspas na ng universe na yung movement mo. Kaya andun din nagkakaroon ka na ng lakas ng loob. Kumaga umaakyat na, eto na, ayoko na.
I need change. Is as in, tataya ka na all or nothing na to. Andun yung point na nauumat, napapagod ka na rin. Andun yung point na nasasakal ka na rin kasi. And your emotions is already being bombarded by those negative things. Emotions pa naman natin, sobrang lakas, kayang i-alter or impluensya ng ating physical body. Kaya kung mapapansin nyo, people who are na sobrang negative ng emotions nila, ang dami nilang nararamdaman na hindi maganda versus sa mga tao na andoon na they have maganda yung disposition nila sa buhay. Andun din, ang ganda ng pasok ng blessings sa kanila. Your hopes and fears, well, simple lang naman. Page of Swords and happy. Self-explanatory naman to yung hope mo. You just want to be happy. And andoon na your mga plans mo na napurnada, yung mga plans mo matagal ng gusto mong isa katuparan, mangyari. As in, ganun kasimple. Parang, God, eto na po yung mga plans ko. Please bless it. Please help me to make it a reality. Bigyan niyo po yung pagpapala. Parang ganun yung mga prayer mo. Bigyan niyo po yung pagpapala na ganito, na malagpasan ko po ito, para magawa ko po ito. Kasi ate, karamihan sa inyo, prayers you for other people. You forgot to pray about para sa sarili mo din. Hindi masama yun. Yung sasabi na, yung selfish mo naman, sarili mo na pinapipray mo. No. Hindi ba pwedeng magsumbong ka lang? Sabihin mo yung kailangan mo? At andoon na hirap ka na rin kasi? The possible future for you is the moon and chopped wood. The moon is about our emotions. And chopped wood, this is about really change. Kasi sa Chinese proverbs yan, chop wood, get water. Para ibig sabihin, ituloy mo ginagawa mo. Ngayon, babaguhin mo na talaga. And this time, you will be holding back your emotions. Kasi alam mong, pag emotions ang umiral sa'yo, walang mangyayaring maganda. Kapag emotions ang nangibabaw, alam mo at the end, kakainin ka nito at hindi na naman maganda yung kakalabasan. Oo, masaya ka, pero kamusta ka naman as a whole, di ba? So, ano ba yung changes na yun? Alamin natin sa extended reading mo. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo. At tandaan na readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. At para ma-access nyo po extended readings natin, we have your cards. Para doon, be a member, i-click nyo po yung join button sa baba. If you need private reading or spell works, our admins are willing to help. I-message nyo na po kami sa aming Facebook page. The link is in the description. Donations pang cat food. Oh, malamang sa cat food na pupunta talaga. Pwede mo ipadala using the thanks or yung heart button sa baba. Gemini, maraming salamat sa'yo. God bless, namaste. Hare Krishna and blessed be. And I'll see you in our extended readings. Mula po dito sa Baguio City in Dominican Hill. Have a great day. I'll see you soon. Thank you.